Ang katahimikan sa malawak na karagatan ng Silangang Pasipiko ay biglang naglaho sa isang iglap ng magpakawala ng totoong bala ang mga puwersang pandagat ng Estados Unidos, isang kaganapan na yumanig hindi lamang sa tubig kundi pati na rin sa pundasyon ng internasyonal na batas at kaayusan. Sa ilalim ng utos ng United States Southern Command, ang operasyong ito ay hindi isang simpleng pagsasanay o babala, ito ay isang direktang pagpuksa. Dalawang individual na ngayon ay opisyal na tinaguri ang mga narco-terrorist ang nasawi sa insidente matapos paputukan ang kanilang sasakyang pandagat na nagdadala ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing hudyat ng isang bagong kabanata sa doktrinang pansiguridad ng Washington, kung saan ang linya sa pagitan ng pagpapatupad ng batas at pakikidigma ay tuluyan ng binura. Ito ay hindi na lamang usapin ng paghuli sa mga kriminal. Ito ay digmaan na nakatuon sa paglipol sa mga banta bago pa man sila makadaong sa dalampasigan. Ang desisyong ito ng Amerika na gumamit ng nakamamatay na puwersa laban sa mga sindikato ng droga ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagbabago sa estratehikong pananaw ng Pentagon. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga operasyon laban sa droga ay nakakulong sa mga pamantayan ng pulisya, paghuli, paglilitis at pagkulong. Subalit sa pagpasok ng bagong yugto na ito, ang Estados Unidos ay nagpapadala ng isang malinaw at nakakikilabot na mensahe sa buong mundo. Ang mga grupong kriminal na nagdadala ng panganib sa kanilang pambansang seguridad ay ituturing na ngayon bilang mga kombatanteng kaaway. Ang paggamit ng terminong narco-terrorism ay nagbibigay ng legal at moral na lisensya sa militar ng Amerika na isantabi ang mga dating protokol ng pakikipag-ugnayan. Wala nang negosasyon, wala nang babala, at wala nang mahabang proseso ng pag-aresto sa gitna ng karagatan. Ang layunin ay neutralisasyon. Para sa mga nagmamasid sa geopolitika, ang hakbang na ito ay mayroong dalawang mukha. Una, ito ay isang tugon sa krisis ng fentanyl na sumisira sa lipunang Amerikano, isang epidemya na kumikitil ng libu-libong buhay taon-taon, at itinuturing na ngayon na mas malala pa kaysa sa mga banta ng tradisyonal na terorismo. Pangalawa, at mas mahalaga sa estratehikong antas, ito ay pagpapakita ng ngipin ng Amerika sa kanlurang hemispero. Ang operasyong ito ay maituturing na ikalawang direktang aksyong militar sa rehiyon sa loob ng maikling panahon na nagpapahiwatig na ang administrasyon sa Washington ay handang gamitin ang buong lakas ng kanilang hukbo upang protektahan ang kanilang mga interes, kahit na ito ay mga hulugan ng pagbaliwala sa mga nakasanayang patakaran sa karagatan. Ang mensahe ay umaabot sa kabila ng mga kartel. Ito ay babala sa sinumang aktor, estado man o hindi, na nagbabalak hamunin ang seguridad ng Estados Unidos sa kanilang sariling bakuran. Habang ang usok ng pulbura ay humuhupa sa Pasipiko, ang atensyon ng mundo ay mabilis na lumipat sa isa pang mainit na rehiyon na nasa bingit ng pagsabog, ang gitnang silangan. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap at mga bulong-bulungan ng pakikipag-usap, ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran ay umabot na sa isang kritikal na punto. Si Benjamin Netanyahu, ang punong ministro ng Israel, ay nagpatawag ng isang biglaang pagpupulong ng kanyang gabineteng pansiguridad sa kalaliman ng gabi. Ang ganitong mga pagpupulong na kadalasang ginagawa ng lihim at madalian ay bihirang magdala ng magandang balita. Sa loob ng saradong pinto, ang tono ni Netanyahu ay seryoso at puno ng babala. Ang rehimeng nasa Tehran ay nasa bingit na ng pagguho. At ang sitwasyon ay papalapit na sa tinatawag na tipping point o ang punto kung saan wala ng atrasan. Ang babalang ito mula sa Tel Aviv ay hindi lamang retorika upang takutin ang mga kalaban. Ito ay nakabase sa mga realidad na nangyayari sa loob mismo ng Iran. Ang bansa ay kasalukuyang dumaranas ng isa sa pinakamalubhang krisis pang-ekonomiya sa kasaysayan nito. Ang halaga ng kanilang salapi, ang riyal, ay bumulusok na sa pinakamababang antas na nagdulot ng hyperinflation na pumipigas sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Ang mga palengke ay walang laman, ang mga ipon ng mga tao ay naglaho na parang bula, at ang kawalan ng pag-asa ay nagsimula ng mag-apoy ng galit sa lansangan. Mula sa mga mangangalakal sa malalaking bazar hanggang sa mga estudyante at manggagawa, ang sigaw para sa pagbabago ay nagiging mas malakas at mas mapanganib para sa mga namumuno sa Tehran. Ang panloob na presyur na ito,
na sinasabayan ng matinding panggigipit mula sa labas, ay lumilikha ng isang perpektong bagyo na maaaring magwasak sa istruktura ng kapangyarihan ng Islamikong Republika. Samantala, mayroong isang kakaibang dinamika ang nagaganap sa larangan ng diplomasya. Habang ang Israel ay naghahanda ng kanilang mga armas at nagbabala ng digmaan, may mga ulat na nagsasabing ang mga kinatawan ng Estados Unidos ay nakikipag-ugnayan ng palihim sa mga opisyal ng Iran sa pamamagitan ng mga tagapamagitan sa Oman. Subalit, para sa pamunuan ng Israel, ang mga negosasyong ito ay tinitingnan bilang isang taktika ng Tehran upang bumili ng oras habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang mga ambisyong nukleyar at rehiyonal na dominasyon. Naniniwala ang Tel Aviv na ang tanging wika na nauunawaan ng rehimen ay ang wika ng puwersa at matinding presyur sa ekonomiya. Ang babala ni Netanyahu ay malinaw. Kung ang Iran ay tatawid sa itinakdang pulang linya, ang tugon ng Israel ay magiging mas mabagsik at mas malawak kaysa sa anumang nakita sa nakaraan. Ang posibilidad ng isang preemptive strike o isang malawakang kampanyang militar ay hindi na isang teorya lamang kundi isang planong nakalatag na sa mesa. Ang kaibahan ng reaksyon ng mga merkado sa kanluran sa mga kaganapang ito ay kapansin-pansin. Sa halip na matakot sa posibilidad ng digmaan, ang mga merkado ng sapi sa Estados Unidos ay nagpakita ng pagtaas na tila nagpapahiwatig ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan na ang Washington ay may hawak sa manibela ng krisis. Ang pananaw na ito ay maaaring nagmumula sa paniniwala na ang Amerika, sa ilalim ng agresibong pamumuno, ay muling nagtatatag ng kanilang dominasyon sa pandaigdigang entablado. Gayunpaman, ang optimismo na ito ay maaaring maging mapanlinlang. Sa likod ng mga positibong numero sa Wall Street ay ang katotohanan na ang bintana para sa mapayapang solusyon ay mabilis na nagsasara. Ang gitnang silangan ay nakatayo sa isang manipis na lubid. Sa isang banda ay ang posibilidad ng isang makasaysayang kasunduan na maaaring magpabago sa rehiyon. At sa kabila naman ay ang panganib ng isang malawakang gulo na hihila sa lahat ng malalaking kapangyarihan sa mundo. Habang ang mata ng mundo ay nakatuon sa Pasipiko at gitnang silangan, isang mas tahimik ngunit mas mapanganib na krisis ang niluluto sa puso ng Asya. Sa Beijing, sa loob ng matataas na pader ng Zhongnanhai, ang sentro ng kapangyarihan ng Tsina, ang hangin ay puno ng hinala at takot. Ang mga kaganapan kamakailan ay nagpapakita ng mga bitak sa tila matibay na fasad ng Partido Komunista. Ang pinakakapansin-pansing imahe na lumabas ay ang pagpapakita kay Xi Jinping sa isang pampublikong pagtitipon kasama ang mga veterano ng militar. Sa halip na ang karaniwang larawan ng isang makapangyarihan at tiwalang pinuno, ang nakita ng publiko ay isang lider na naglalakad ng paika-ika, tila may iniinda sa kanyang pisikal na pangangatawan, at napapaligiran ng isang pader na mga gwardya na higit pa sa karaniwan. Ang kapaligiran ay inilarawan bilang nakakasakal. Ang bawat kilos, bawat tingin at bawat pagkamay ay binabantayan ng mga mata ng seguridad na tila naghahanap ng banta mula sa bawat sulok. Ang seguridad na nakapalibot kay Xi Jinping ay hindi lamang nagpapahiwatig ng proteksyon kundi pati na rin ng paranoia. Ang mga ulat ay nagsasabi na ang mga tauhan ng seguridad na nakasuot ng unipormeng militar ngunit may suot na mga earpiece at may matatalim na tingin, ay nakahalo sa mga bisita. Ang kanilang presensya ay hindi upang magbigay galang sa mga veterano, kundi upang tiyakin na walang sinuman sa mga dating general ang gagawa ng anumang hakbang na labag sa script. Ang higpit ng seguridad ay umabot sa punto na kahit sa pagkamay ng Pangulo sa mga matatandang opisyal, may nakatayo sa kanyang tabi na handang umaksyon sa anumang sandali. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang tiwala sa pagitan ng pinakamataas na liderato at ng militar ay nawasak na. Ang dating matibay na alyansa sa pagitan ng partido at ng baril na siyang pundasyon ng kapangyarihan sa Tsina ay tila kinakain na ng anay ng pagdududa. Ang misteryo ay lalong lumalim sa pagkawala ng apat na kilalang elder o mga veteranong lider ng militar na sina Chang Wanquan, Ma Xiaotian, Li Zuocheng at Jing Ziyuan. Ang kanilang sabay-sabay na hindi pagpapakita sa mga mahahalagang seremonya ay hindi maaaring ituring na nagkataon lamang sa isang sistemang tulad ng sa China kung saan ang bawat pagdalo ay may politikal na kahulugan.
Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng mga espekulasyon tungkol sa isang malawakang paglilinis o purge sa loob ng People's Liberation Army. Sinasabing ang Central Military Commission, ang pinakamataas na katawan na nagpapatakbo sa hukbo, ay kasalukuyang dumaranas ng isang krisis sa pamumuno. Ang mga opisyal na may tunay na karanasan at impluwensya ay isa-isang tinatanggal, pinalitan ng mga loyalista na ang pangunahing kwalifikasyon ay ang kanilang katapatan sa pinuno sa halip na ang kanilang kakayahang militar. Ang ganitong uri ng hollow out o pag-alis ng laman sa pamunuan ng militar ay naglalagay sa China sa isang mapanganib na posisyon, lalo na sa panahon na ang tensyon sa rehiyon ay tumataas. Ngunit ang pinaka-nakakayanig na balita na yumanig sa pundasyon ng Beijing ay ang paglabas ng isang dokumento na tinaguriang Huiyetsu o liham ng dugo na sinasabing isinulat ni Zhang Shan, ang anak ng makapangyarihang general na si Zhang Yuxia. Si Zhang Yuxia ay hindi lamang isang simpleng opisyal. Siya ang pangalawang tagapangulo ng Central Military Commission at matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakamalapit na alyado ni Xi Jinping. Isang kapatid sa politika na nagmula sa parehong revolusyonaryong angkan. Ang pagbagsak ng isang tulad niya ay nagpapahiwatig na wala ng sino man ang ligtas. Ayon sa kumakalat na liham, si General Zhang ay dinakip sa isang paraang labag sa lahat ng protokol, isang political kidnapping na naganap mismo sa loob ng prestihiyosong Central Party School. Sa halip na dumaan sa tamang proseso ng disiplina ng partido, siya ay pinalibutan at kinuha ng mga ahente ng espesyal na puwersa, isang akto na nagpapakita ng desperasyon at kawalan ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Ang liham ni Zhang Shan ay nagsisilbing isang bintana sa madilim na mundo ng intriga sa Zhongnanhai. Inakusahan nito ang paksyon ng mga kalihim at mga tagapayo sa paligid ng Pangulo na ginagamit ang kampanya kontra korupsyon bilang isang sandata upang ubusin ang mga pamilyang militar na may malalim na ugat sa kasaysayan ng partido, ang tinatawag na Red Second Generation. Ang akusasyon ay mabigat. Ang pagdukot kay Zhang Yuxia ay hindi lamang pag-atake sa isang tao, kundi isang deklarasyon ng digmaan laban sa buong estruktura ng tradisyonal na kapangyarihang militar. Sinasabing ang insidenteng ito ay nagpadala ng shockwave sa buong hanay ng hukbo. Ang mga dating nasasakupan ni Zhang, mga general at commander na humahawak ng tunay na puwersa, ay naiulat na nagpapahayag ng kanilang galit at pagkabahala. Ang terminong pagyanig ng puso ng hukbo ay ginamit upang ilarawan ang kasalukuyang damdamin sa mga barracks at command centers. Ang sitwasyon ay lalong nagiging maigting dahil sa mga ulat ng mga hindi pangkaraniwang paggalaw ng mga tangke at heavy military equipment sa paligid ng Beijing at sa iba pang estratehikong lokasyon. Bagamat ang gobyerno ay nananatiling tahimik, ang presensya ng mga bakal na halimaw na ito sa mga kalsada sa gitna ng gabi ay nagpapahiwatig ng isang estado ng mataas na alerto. Hindi ito mukhang karaniwang pagsasanay. Ito ay mukhang paghahanda para sa anumang posibilidad ng internal na kaguluhan. Ang katahimikan ng mga regional commanders na sa mga ganitong pagkakataon ay dapat na naguunahan sa pagpapahayag ng kanilang katapatan sa sentro ay lalong nagpapataas ng hinala. Ang kanilang pananahimik ay maaaring interpretasyon bilang isang pasibong pagtutol o mas malala, isang paghihintay kung saan ang hangin ng politika ay iihip. Sa kabuuan ng unang bahaging ito, makikita natin ang isang mundo na nasa ilalim ng matinding pressure. Mula sa mga karagatan ng Pasipiko kung saan ang Estados Unidos ay nagbabago ng rules of engagement, patungo sa gitnang silangan na nasa bingit ng pagsabog dahil sa humihinang Iran at handang umatake na Israel, hanggang sa mga koridor ng kapangyarihan sa China na nilalamon ng internal na tunggalian at paranoia. Ang mga kaganapang ito ay hindi hiwa-hiwalay na insidente, sila ay mga magkakaugnay na bitak sa pandaigdigang kaayusan. Ang bawat isa ay may potensyal na maging mitsa ng isang mas malawak na sunog na maaaring umabot sa bawat sulok ng globo, kabilang na ang ating sariling rehiyon sa Timog Silangang Asya. Ang tanong na nananatili habang hinihintay natin ang susunod na kabanata ay ito. Hanggang kailan kakayanin ng sistema ang ganitong bigat bago ito tuluyang bumigay? Ang pagsisiwalat ng tinaguriang liham ng dugo mula sa angkan ni Zhang Yuxia ay hindi lamang isang simpleng hinaing ng isang pamilyang naapi.
Ito ay pagtataas ng kurtina sa isang duguang dula na nagaganap sa pinakasentro ng kapangyarihang komunista. Ang dokumentong ito ay direktang tumutukoy sa isang pangalan na matagal nang gumagalaw sa dilim, si Zhong Xiaojun. Bilang ang pinagkakatiwalaang kalihim at kanang kamay ng Pangulo, si Zhong ang itinuturong arkitekto ng sistematikong pagwasak sa mga veteranong general. Ang akusasyon ay mabigat at direkta ginagamit ng paksyon ng mga sibilyang burokrata ang makinarya ng paglilinis sa ilalim ng balapkayo ng kampanya kontra korupsyon upang tuluyang alisin ang impluwensya ng mga pamilyang militar na may malalim na kasaysayan sa pagtatatag ng bansa. Ito ay hindi na lamang tunggalian sa politika. Ito ay digmaan sa pagitan ng mga humahawak ng pluma at mga humahawak ng baril. Ang pamamaraan ng pagdakip kay General Zhang ay nagpapakita ng pagbabago sa mga patakaran ng laro na dati ay iginagalang ng lahat ng paksyon. Ang Central Party School kung saan naganap ang insidente ay itinuturing na sagradong lugar ng ideolohiya at pagsasanay para sa mga susunod na lider ng bansa. Ang pagpasok ng mga armadong ahente upang dukutin ang isang nakaupong opisyal sa gitna ng seremonya ay isang paglapastangan na nagpadala ng mensahe ng takot sa bawat sulok ng burokrasya. Ipinapakita nito na ang tinatawag na kekunidad o immunity ng mga miyembro ng Politburo ay wala ng halaga. Kung ang isang pangalawang tagapangulo ng komisyong militar ay maaaring tratuhin na parang karaniwang kriminal sa harap ng publiko, walang sino man sa Beijing ang makakatulog ng mahimbing. Ang takot na ito, sa halip na magbunga ng katapatan, ay nagluluwal ng matinding galit at pagnanais na gumanti. Ang epekto ng insidenteng ito ay ramdam na ramdam sa buong estruktura ng People's Liberation Army. Ang mga ulat mula sa loob ay naglalarawan ng isang hukbong naguguluhan at demoralisado. Ang mga dating nasasakupan ni Zhang, na ngayon ay humahawak ng mga kritikal na posisyon sa iba't ibang teatro ng operasyon, ay naiulat na nakikipag-ugnayan sa pamilya ng general, isang hakbang na sa normal na panahon ay itinuturing na pagtataksil. Ang katagang ginamit sa liham na ang puso ng hukbo ay nayayanig ay hindi dapat maliitin. Sa kasaysayan ng China, kapag ang hukbo ay nawalan ng tiwala sa sentro, ang pagbagsak ng dinastiya ay kadalasang sumusunod. Ang katapatan ng mga sundalo ay hindi na sa ideolohiya o sa partido, kundi sa kanilang mga direktang commander na ngayon ay isa-isang tinatanggal sa pwesto. Ito ang resip para sa isang posibleng pag-aalsa o mutiny. Kasabay ng kaguluhang ito ay ang paglitaw ng 7 kakaibang senyales na nagpapahiwatig na ang rehimen ay nasa bingit ng isang malaking krisis. Ang una at pinakakapansin-pansin ay ang pagkasira ng makinarya ng propaganda. Sa isang gobyernong totalitarian, ang mensahe ay dapat iisa at malinaw. Subalit, matapos ang pagdakip kay Zhang, nagkaroon ng nakapagtatakang diskrepansya. Habang kinumpirma ng Ministry ng Depensa ang insidente, ang mga pangunahing pahayagan ng partido at ang telebisyon ng Estado ay nanatiling tahimik. Ang ganitong kawalan ng koordinasyon ay nagpapahiwatig na ang utos mula sa itaas ay hindi na dumadaloy ng maayos pababa o may mga elemento sa loob ng kagawaran ng propaganda na sadyang binibitawan ang naratibo bilang anyo ng pasibong paglaban. Ang paggamit ng mga talinghaga sa mga dyaryo ng militar tungkol sa pagpapalit ng balat at muling pagkabuhay ay tinitingnan ng mga analista bilang mga kodigo ng pagtutol. Ang ikalawang senyales ay mas pisikal at nakakabahala, ang presensya ng mga tangke sa mga lansangan ng Beijing sa kalaliman ng gabi. Ang mga video at larawan na nakalusot sa internet bago ito burahin ay nagpapakita ng paggalaw ng mga heavy armored vehicles sa mga pangunahing kalsada patungo sa mga sentro ng gobyerno. Hindi ito bahagi ng anumang naka-schedule na parada o pagsasanay. Ang pagpapakalat ng ganitong uri ng lakas militar sa kabisera ay karaniwang ginagawa lamang kapag may banta ng kudeta o kapag ang pamunuan ay hindi natiwala sa kakayahan ng pulisya na panatilihin ang kaayusan. Ito ay isang hakbang ng isang lideratong nakakaramdam na sila ay nakaupo sa ibabaw ng bulkan. Ang bawat dagundong ng kadena ng tangke sa aspalto ay nagsisilbing paalala sa mga mamamayan at sa mga karibal sa politika na ang kapangyarihan ay napananatili na lamang sa pamamagitan ng bakal at apoy. Ang ikatlong senyales at marahil ang pinakamapanganib para sa kasalukuyang pamunuan ay ang nakabibinging katahimikan ng mga matataas na general.
Sa nakagawiang tradisyon ng politika sa Tsina, sa tuwing may natatanggal na mataas na opisyal dahil sa korupsyon o paglabag sa disiplina, ang mga commander ng iba't ibang rehiyon militar ay agad na naglalabas ng mga pahayag ng suporta sa desisyon ng sentro at nanunumpa ng katapatan sa Pangulo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang ganitong nangyari. Ang mga theater commanders na siyang may hawak ng tunay na puwersa ng pakikidigma ay hindi nagsasalita. Ang kanilang pananahimik ay isang anyo ng politikal na paghihiwalay. Ito ay nagpapahiwatig na hinihintay nila kung sino ang matitirang nakatayo sa dulo ng tunggalian bago sila pumili ng panig. Sa lengguwahe ng kapangyarihan, ang hindi pagsuporta ay katumbas ng paghadlang. Ang ikaapat na indikasyon ay ang paglayo ng tinatawag na Red Second Generation o ang mga anak ng mga revolusyonaryong bayani. Ang grupong ito ay ang aristokrasya ng komunistang China at ang tradisyonal na base ng suporta ni Xi Jinping. Ang katotohanan na ang mga maimpluwensyang pamilyang ito ay hindi na nagpapakita ng suporta at sa ilang mga kaso ay tahimik na tumutulong sa mga pamilyang naiipit ay nagpapakita ng malalim na bitak sa koalisyon na nagpapatakbo sa bansa. Kung mawawala ang suporta ng grupong ito, mawawalan ng legitimacy ang pamumuno sa mata ng elite. Kasabay nito ang ikalimang senyales, ang pagkabigo ng Great Firewall. Ang mga kritikal na komento at mga detalye tungkol sa tunggalian ay nananatili sa social media ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Ito ay maaring dahil sa sobrang dami ng impormasyon na hindi na kayang salain o sadyang pinapabayaan ng mga tauhan sa Censorship Bureau na galit din sa sistema. Ang ika-6 na senyales ay ang serye ng mga misteryosong pagkamatay at pagkawala ng mga opisyal. Sa loob ng maikling panahon, maraming matataas na opisyal ang bigla na lamang namatay dahil sa mga sakit na hindi na ipaliwanag ng maayos o kaya ay tumalon mula sa matataas na gusali dahil sa umano'y depresyon. Ang ganitong pattern ay lumilikha ng klima ng takot na pumaparalisa sa gobyerno. Walang sino man ang gustong gumawa ng desisyon o pumirma ng dokumento dahil sa takot na ito ay maging ebidensya laban sa kanila sa hinaharap. Ang huling senyales ay ang paggulo ng damdamin ng publiko. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, ang kaguluhan sa itaas, ang paghina ng ekonomiya at ang marahas na paghihigpit, ang taong bayan ay nagsisimula ng mawalan ng takot. Ang kontrata sa pagitan ng partido at ng mga mamamayan kung saan kapalit ng kalayaan ay ang kasaganaan at katatagan ay tuluyan ng napunit. Ano ang implikasyon ng lahat ng ito sa ating rehiyon at sa Pilipinas? Ang isang China na watak-watak at mahina sa loob ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa isang China na malakas at matatag. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa kung saan ang mga diktador na nahaharap sa panloob na pag-aalsa ay gumagamit ng panlabas na digmaan upang pag-isahin ang bansa at ilihis ang atensyon ng publiko. Ang tinatawag na diversionary war ay isang totoong banta. Sa gitna ng kaguluhan sa Zhongnanhai, ang West Philippine Sea o ang Taiwan Strait ay maaaring maging entablado ng isang limitadong tunggalian na gagamitin upang ipakita ang lakas at nasyonalismo. Ang kawalan ng malinaw na chain of command ay nagpapataas din ng peligro ng miscalculation o hindi sinasadyang inkwentro sa karagatan na maaaring mauwi sa putukan. Sa kabilang banda, ang sitwasyong ito ay nagbubukas ng oportunidad para sa mga bansa sa rehiyon na palakasin ang kanilang posisyon. Ang atensyon ng Beijing ay nahahati ngayon sa pagitan ng pagpapanatili ng kapangyarihan sa loob at pagpapalawak ng impluwensya sa labas. Ang paghina ng kanilang ekonomiya at ang pagkakawatak-watak ng kanilang militar ay maaaring magbigay ng puwang para sa diplomasya at pagbuo ng mas matibay na alyansa sa mga karatig bansa at sa mga kapangyarihan tulad ng Estados Unidos at Hapon. Subalit, ito ay nangangailangan ng maingat na pagbabalanse. Ang pagtulak ng sobra sa isang sugatang dragon ay maaaring magresulta sa marahas na kagat. Sa pagtatapos ng pagsusuring ito, malinaw na ang mundo ay pumapasok sa isang panahon ng matinding kawalan ng katiyakan. Ang tatlong pangunahing teatro ng tunggalian, ang pagbabago ng doktrina ng Amerika sa Pasipiko, ang potensyal na pagguho ng Iran sa gitnang silangan, at ang implosion ng kapangyarihan sa Tsina ay magkakaugnay na mga puwersa na huhubog sa susunod na dekada. Ang dating matatag na istruktura ng internasyonal na seguridad ay yumayanig. Para sa mga bansa sa Asya, ang hamon ay hindi lamang ang pagpili ng kakampi, kundi ang paghahanda para sa lahat ng posibilidad.
Ang kapayapaan na tinatamasa natin sa nakalipas na mga dekada ay nakasandal sa isang balanse ng kapangyarihan na ngayon ay mabilis na naglalaho. Ang China, na sa loob ng mahabang panahon ay tiningnan bilang isang monolith ng kapangyarihan, ay nagpapakita na ngayon ng mga bitak na hindi na kayang takpan ng semento ng propaganda. Ang tanong ay hindi na kung magbabago ba ang sitwasyon, kundi kung gaano kalakas ang magiging pagsabog kapag tuluyan ng bumigay ang presyon. Ito ay panahon ng pagiging mapagmatyag, matalas na pakiramdam at handang pagkilos para sa pambansang interes.